Lahat pwedeng maging hero. Alam mo, ikaw talagang hero para sa akin. Kasi lagi mo akong tinutulungan sa mga assignments ko. Kung kalilimutan, hindi ka mahina. At higit sa lahat, hindi ka pangit. So maganda po ako, Dada? Start na. Hindi na kailangan magkaroon pa ng superpowers para maging hero. Yung makatulong ka lang sa kapwa mo, parang hero ka na rin nun. Sa mundo kung saan palaging naglalaban ang kasamaan at kabutihan. Ako harapin mo, wala akong panahon makapaglaro sa inyo. Darating na ang time na kailangan ng ipamana ang kapangyarihan. Bakit po ako? Nakita ko lahat ng ginawa mong tulong sa mga tao. Naging super big po ako. Trip mo, trip niya, trip niyo, pag-tripan ako. Super big! O, di ba, Dada? Ipagpapatuloy niya ang fight against evil. Pero, Dada, secret lang muna. Oo naman! Sina Roderick Paulate, Amy Martin, Bianca Manalo, Kenneth Adama, Rhea Atayde, AC Bonifacio, Marco Gallio, Kisses Delavin, at si Aura sa kanyang amazing journey. Pinangangailangan ng tulong ko, Dada. Mag-iligtas na po ako. Mika! Ikaw ba talaga si Super Pink? Ako si Super Ving. B as in victory. Pero boy ako. Ikaw ang bagong superhero namin. Presents Amazing Things. Okay! Ayan po ang full trailer, directed of course by our dear, isa mga director nasa Dreamscape, Direct Alan Chanleonco. Okay, where's my partner, Aaron? Hi partner, happy birthday. Oh, thank you so much. Happy birthday po. Pwede mamaya na muna. Hindi ako bidad na kayo. But before that, I'd like to acknowledge syempre the team of Once Upon a Time, our first of our executive producer, Miss Brenda. Ang Brenda. Our associate producer, Pimi, Miss Pimi. Mariola, ayan. Happy pa. And our ating design and wardrobe team, ayan sila Gemma, sila Badong. And of course, ang ating creatives, our head writer, Ate Marie Lamasan, Ate Marie, Raymond Johnson, si Raymond, and of course si Tonyo Rodulfo, and of course the other members na si Kim at saka si Adet. Okay, so this is it. Where are you? Yes, partner, our first question will come from Manay Ethel. Yay, Tita Ethel! Ay, nakabati na ba sila? Parang hindi pa, no? Okay, before Tita Ethel, gusto mo bati muna? Paano mo excited ka sa birthday mo? Ay, hindi ako. Kinikil ko nga yung issue. Wow. Okay, first I would like to, AC anak, would you like to greet them? And mukhang first time ni AC mag-press ko ng this big. Pa-share ng mic. AC Bonifacio. Hi po! Kumusta po kayo? Ako po si AC po at super excited na po ako. First of all po. Medyo parang, kanino connected ang character mo dito, AC? Best friend po ako ni Ving po. Okay. On-screen and off-screen best Oo friend nga. po. Actually sila rin nag-compete sa grand title sa di ba, sa Your Face Sounds Familiar. Okay, and of course, ang na-miss natin, Miss Bianca Manalo. Hi, good afternoon po. Kamusta? Good! You look so good, Thank you. Alright, and of course, the very promising Marco and Kisses! Hello po, magandang umaga po. Gusto po lang namin magpasalamat na sinali niyo po kami sa itong malaking chance na kasama po namin si Aura. Maraming salamat at masasabi po namin na madami po kayong aabangan sa amin pareho at lalong gagalingan namin habang tumatagal yung Once Upon a Time na to po. Mukhang first time yata ni Kisses and Marco na mag-press ka. Is it? Opo. Alright, and of course, Kisses! Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm so happy and excited. Actually, na-tweet ko to. First of all, very nice morning sa inyong lahat. I'm very honored na makaharap po kayong lahat ng mga talagang honorable na mga tao dito sa showbiz. Gusto ko lang po sabihin na na-tweet ko to kanina, actually sa Twitter, na I am very alive and excited and so ready for this. Kasi first time ko po ito na mag-press ko na ganito kalaki, aside from PBB. So, thank you so much and let's enjoy the day. Okay, thank you, Kisses. Miss Carmi! Yes, hello, good afternoon sa inyong lahat. Magiging masaya ang ating Once Upon a Time. Napaka-busy mo, Miss Carmi, ha? When it rains, it pours, no? Yes! Ang dami mong ginagawa. Kaya ayoko na mag-no. Ay, no.
Yes. Alright, thank you, Miss Carmen. And of course, Kuya Dick Paulate. Heidi. Magandang afternoon. Good afternoon sa lahat. Thank you very much for spending time with us. At nagagalak po kaming lahat kasi narito kayo. Thank you very much. And of course, thank you for accepting this project, Kuya Dick. Thank you din. My honor. Alright, and of course, the amazing Aura. Hello po, magandang tanghali po. Ako po ulit si Aura Biguelo. Wow! Yun po, sana po mag-enjoy lang po tayo dito sa press con. At sana po abangan niyo po talaga tong Super Bing ni Sunday na po. Yay! Thank you. Of course, ito another question from Tita Ethel. Ang una kong question kay Konsehal Roderick. KD. Dick, since at one time, you were yourself, a teenage child and teenage actor. Kung naka-eksena mo na si Aura, how would you assess him as a performer? For someone na naging child actor din during his time and teen actor, Kuya Dick. Thank you, Manay Ethel. I missed you. Kaya saya ako na nakita kita dito. But anyway, first time I've worked with Aura. Tapos siyempre naalala. Sa set kasi napapag-usapan din namin ni Carmi tsaka ni Direk Alan yung noon. Kasi I started sa movies, 4 years old lang ako. So sabi ko, magaling na bata. Kasi nakikita ko lang siya sa TV, tapos pakonti-konti lang. But this time naka-eksena ko na. And masasabi ko, he really has the flair for comedy. Tsaka may timing siya eh. Wow At natural lang. So pag nag-eksena kami, minsan yung iba hindi na kasama sa eksena eh. Batuhan na lang. And magaling yung bata, nakaka-cope siya sa situation. Kahit medyo puyat, pero kaya pa rin niya. It's very good, Manay Ethel. At talagang dapat lang na tangkilikin siya. Kay Aura, ba't tinunahan mo si Darnang lumipad? Hello po, Manay. Wala eh. Dami na nag-aabang eh. Ito na. Unahan na natin. Total naman, di ko rin naman matatalo si Darna. Siguro naman tapos na to pag lumipad si Darna. Pero hindi ko na po siya inunahan. Nagkaroon lang po talaga ng time po na nauna po ako. At sinagot mo talaga pala, anak, yung tanong nga. Ano nga aasahan namin sa'yo dito? Ano ba? Anong aasahan namin sa'yo dito kumpara sa performance mo sa Ang Probinsyano? Probinsyano, ibang-iba ito. Ibang-iba po dito. Dito po, mapapaisip po kayo kung lalaki o bakla ako. Kasi parang dito yung character ko hindi na siya kailangan pag-usapan na bakla o lalaki. Kung ano po yung inaarte ko po dito. Tsaka dito po talaga more matatawa pa kayo, lalo na po ka-eksena ko po si Tito Roderick Paulate. And dito po makikita nyo rin po yung action po na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay. Wow, ano kaya yun si Tita Ethel? Oo. At his age, may action na siyang gagawin, ha? Makakalaban na siya ni Ricardo. Ngayon, ang last question ko sa dalawang love team na bago. Sabihin mo, pakisabi naman sa amin what your roles here are. Okay, Kisses and Marco, your character, your roles here. Kwento nyo kay Tita Magandang Ethel. hapon po, Miss Ethel. Ako po si Kisses at si Marco. At ako po si Kisses at siya po si Marco. Akala ko dalawang character ka lang. Yung character po namin, ako po si Chelsea, and then siya naman po si Warren. And then, schoolgirls and schoolboys lang po kami. Pero parang si Aura po yung talagang nakikita namin na i-bully. Kasi parang sa story po kasi si Warren may gusto kay Chelsea. And then si Chelsea, ayaw niya daw si Aura. Si Ving. So, in some words, parang binibigyan namin ng problema si Aura Opo. araw-araw. Opo. So kami po yung medyo kontrabida dun sa buhay ni Sa Ving. school, oo. Yeah. Opo. And then of course, cheerleader po ako doon. Ako po yung star dancer and then siya Captain naman. Ball po. Captain Ball po. Marco, paano ka natuto ka agad na Tagalog? Oo nga, ang bilis. Ang galing mo mag-Tagalog. Ako nahihirapan pa. Ikaw, Marco? Sa tingin ko po, tiyaga lang eh. Tiyaga lang yung kailangan at pagsikap sa pag-aaral. Depende kung kailangan mo talaga, kung objective mo talaga yun na makuha at matuto ka ng Tagalog.
kahit anuman bagay, kahit hindi lang Tagalog, kahit sa pag-aarte, pag gusto mo naman talaga, lahat aabutin mo kapag kailangan sa pamilya po. Galing Tito Ethel, ha? Kasi nung sa PBB, ano siya, English Kasi siya ang salita. dami-dami akong artista na encounter. Would you like to na name hanggang names, ngayon, Manay? hindi na, pang-column na lang. Would you like to name names? Hanggang ngayon daw hindi mo Ngayon, pero siya na-amazed ako na. Actually, may lalim pa nga. May lalim na nga. oo. Good. Very That's good to interested hear. po siya in learning. Oh, Baka naman tinuturuan niya ni ano po. ni Kiss eh. Siyempre, opo, tulong niya, tulong ng pamilya namin, tulong ni Aura. Ako, Lahat ng cast. I can't help you with that because I myself. Charot. AJ, would it be okay if we request everybody to sabihin sa amin ang kanilang mga roles dito? Hindi pa ba nasabi? Paano nila na-perform? Okay, nasa yun na ang mic, ayun na, kwento na ni Kisses and Marco. Casey, si AC na kwento na rin. Okay, sige AC, kwento mo pa yung role mo na medyo mahaba-haba without giving too much naman. Okay po. So, ako po si Mika, yung best friend po ni Aura. Schoolgirl din po ako. Ako po yung nag-encourage po sa kanya kasi sila Chelsea, sila Warren, binubully po siya. So, ako po yung parang reach for your dreams, go for what you want kasi gusto niya po maging cheerleader din po. Tapos, yun po. Lagi po ako nandun para kay Vince. Diba, si AC ni Tita ang galing mag-Tagalog. Ano to laking di ba Canada po. You're from Canada? Yes po. Oo. Pero aware ka na may superpowers si Ving? Hindi po. So, nung naging superhero po siya, hindi ko po alam. Hindi mo pa alam. Yes po. Tapos, siya po yung una kong nailigtas nung tinatry ko yung hours ko. Opo. So, parang nagka-crush po ako sa kanya. Wow. Ikaw na. Kaya kasi medyo siya nerdy. Ano? Yes po. Matalino siyang bata. Yes po, super. Siya po yung Sa kwento nagtuturo lang. sa akin. Oo. Sa kwento lang. Buhay hindi. Ewan ko sa'yo na. Kumigil ka na. Okay, next naman si Bianca. Obviously, we know her character but we'd like to know deeper kung ano pa si Queen Reptilia. Masama siyang tao, magnanakaw sa kalye. Actually, nakakatawa na nakita ko yung script. Sabi ko, my God, ang bargas kong babae. Okay. Nakuupak ng babae sa kalye para mang-agaw ng cellphone at pera. And then, ibibigay sa akin yung corona ng mga bad girls. Ako sa magiging reptilia. Tapos may mangyayari doon na meron din akong katawang tao. Ayun, interested kaming malaman Si yun. Katrina. Na pinamumukha niya sa mga tao na sobrang niyang bait. To the point na sa sobra kong bait, ikaw mismo lalapit ka sa akin para humingi ng tulong. Pero front mo yun. Front ko lang yun, pero hindi totoo yun. Pero naniniwala sila sa akin na ang bait-bait ko. So makikita ka namin without the reptilia na ganyan na Yeah. Katrina na... Opo, bilang Katrina. Basta nakakatuwa. Ayan. Okay, thank you, B. Miss Carms. Ako naman dito ang mother ni Aura, ni Super Ving. As in, Na totoong isang anak o teacher. ampon o walang ganon? Hindi, Anak talaga. lumabas sa sa biya ko. Mistiso at mistiso na. Oo, ngayon, talagang nagsisave din ako ng tao, ng mga talagang mabuting ina. Pero nagkataon nga lang na na-hypnotize ako ni Reptilia. So dalawa rin yung characters na pinoportray ko dito, si Mascarada. Oh. So naging bad. Naging bad Interesting ako yun, na ha? Naku. under ako sa kanya. And then from time to time, Parang spoiler na yata yun, Miss Carmen. okay. Ayun. Yun na yun. Alamin na lang natin yung journey pag pinapanood natin. Kuya Dick! Yes po. You're a supportive father, I'm sure. Yes, obviously, ako yung tatay, asawa ko si Sophie. Okay, si Aura naman ang anak ko. Dito maganda kasi I'm really a loving father, yung mapagmahal na ama. Tapos kung titignan mo yung, well, alam niya ni Manay Ethel, di ba? Gusto ko yung comedy, no? I love doing comedies. Kaya lang, gusto ko sana yung may laman. Ito kasing ginawa namin once, kahit nagko-comedy, fantasy ito, pero yung relationship namin as a family, magandang mapanood ng Pilipino. Kasi I'm very supportive sa anak ko. Katulad ng sinabi ni Aura, we don't talk about genders, wala kang pinag-usapan. Sa amin, tatlo, normal lahat. Mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang anak ko. Ayoko lang sasaktan o ibubuli ang anak ko. Kahit sinong tatay hindi papayag doon. At pinakita namin dito yun ni Aura. At mahal na mahal ko. We're very close. Kami ni Aura, siguro kami mag-ama na pag-uusapan ng lahat. He's very open at sinasabi kong
hindi ka sinungaling na anak, lahat sasabihin mo sa akin, dahil lahat tatanggapin ko. Yun ang role ko dito. Ganda. Saka, i-add ko lang ha, kaya maganda kasi yung pagkatatay ko dito, ginagawa ko lahat para makapag-aral siya. Running for valedictorian to eh. Matalinong bata. What do you do to Medyo- spend for the family? May gym na ako, pero ikulang pa yon, nagpasumba pa ako. Wow! Sasayaw Kaya kung nakita nyo, parang nakasala doon Ay, ako. correct. Gagawin ko lahat para na makapag-aral to. Kaya meron sa kaniwa, may gym ako, sa kanan, Zumba instructor ako. Cute. Yan. Thank you. Kaya makikita nyo rin na minsan parang nagiging aura. Minsan lang. Thanks, KD. Thank you. Aura, may dadagdag ka pa sa character mo. As na alam namin na halos connected pala sa'yo lahat ng characters dito. You're good. Okay na yon. Okay. Ethel, good na? Yes, partner. Oo. Partner, we'd like to acknowledge lang the presence of Sir Kane Choa, Ay, hello! our head for corporate communications, and sobrang favorite si Miss Carmi Martin. Naman ako din. Yes. And of course, I'd like to acknowledge in the table naman si Mother B-Boy Arboleda. Hi, Mother B. Mother B. Ayun, the head of Synergy Content namin, si Miss Bilet. She's on the back. Ayun, Miss B. And the CCM team of Adrian and Ian. Thank you for the plugs. Beautiful. Okay. Partner, we have a question from Dominic Reyes. Ayan, Dom, you have a question. Ay, opo. Sa creative siguro nitong Once Upon a Time. Paano niyo po ginawa o conceptualize po itong Amazing Being? Hindi po ba kinahirapan? Magaan lang po ba o mabigat? Paano niyo po nabuo? May problema ba tayo sa mabigat, Dominic? Mataba? Charot. Our head writer siguro, Miss Mary Lamasan. Is it hard to create a superhero character na bata? Kasi wala, no? How did the director himself, Direk Alan, in conjunction with our head, Deo Edwin, and then pinasa po sa amin for development, storyline, scripting, yun po. Kung mahirap, medyo po mahirap. Kasi okay, go ang ahead. dami niya pong powers. Oh, yun ang bagong revelation. Hindi lang po siya, he can fly, he has other powers too. Tapos yung mga kalaban niya, ang dami rin pong powers. Malalakas din po. Pero, pag naging Ving ba siya, is he gay or is he what? Actually, he's just a normal child. Hindi mo lang masabi kung ano. Wala po kaming reference to gender at all. Okay. Wala po siyang love story, wala po. Ang mahal lang niya po talaga, ang nanay niya, ang tatay niya, at ang kapwa-tao niya. Yan lang po. Okay, would you like to add, Tonyo or Monjam, in creating a superhero na bagets, na bata? Kasi ang daming superheroes ngayon, pero iba to, bata, di ba? Ano, sasagot pa kayo o hindi? Ano ba? Actually, parang sabi nga ni Miss Mary, parang hindi pinag-usapan yung gender. Kasi Okay. parang we'd like to present somebody who's very millennial. Oo. Attractive sa millennial na in this day and age, hindi na importante kung ano ka, ano Correct, level correct. mo. Ang importante kung nakakatulong ka ba yung values na may impart natin sa mga viewers Beautiful. Thank you, Monjam. Ang ganda, no? Hindi na, wala nang pakialam kung gender, kung ano, basta superhero is superhero. Okay, thank you, Monjam, Miss Mary. Next question, A. Yes, partner. You're Ito, good na, Dom? Okay. ang kapapalit lang ng nationality, isa na siyang God, ganap na Korean, wala iba kundi si Rose Garcia. Ano nga si? Oo nga, yung Facebook status niya, yung ano ba yun, Rose? Hindi na basahin. Si Rose. Anyway, anya yung sa'yo. Wow, fight na rin, di ba? Nakaka-K-pop, K-drama, mga addictus. Kay Kuya Dick muna sa kay Miss Carmi. Yes. How was it working together again after what? Ilang years ba I yun? know. Decades ba? Hindi naman. Parang decades eh. 3, no? Kasi ang last show ko dito yung Singing Bee, di ba? Tapos nagpahinga ng konti. Kami ni... Abangan ba? Abangan na susunod pa? Ano kasabay bang Dick and Carmi and Abangan? Hindi. Dick and Carmi, then after 3 years, segue sa Abangan ng susunod na kabanata. So, kaya excited, no? Very excited kami dalawa na magkita. Kaya nung una, yung concept, yung kinausap ako nila, maganda. Tapos si Carmi kasama pa. Tapos excited din kami makasama si Aura kasi first time. Nakikita lang. Masaya. In fact,
minsan kahit gabi na kami natatapos, puro kami kwentuhan, reminiscing, yung mga ganon. Mas nakikita namin si Aura, yung dedication niya, napapag-usapan din namin. Miss Carmi, nakakatuwa kasi kung kunyari gumagawa ako ng soap as Carmi Martin, iba yung impact nung Dick and Carmi. Naman. Pag nagsama, talagang maraming nagre-react kahit sa social media. And syempre, pagkasama ko si Dick, sobrang relaxed. Syempre, kaka-challenge. Alam mo, ang galing-galing niya talaga as an actor, drama, or mapa-comedy. So, nata-challenge din ako. Hindi ba? So, this time, talagang excited ako na kami ang napili for this project and to work with Aura and the rest of the cast. Okay, thank you. Kuya Dick, kasi siyempre you started as child actor din, di ba? Ano yung nakikita mo kay Aura? Merong, kumbaga nakaka-relate, na parang nai-relate mo din sa sarili mo before, or iba siya dahil parang millennial child star na siya, kumbaga? Kumpara ilang years ago, how is he now as a child actor? And ano ba, nabibigyan mo din ba siya ng mga payo pag mga nag-uusap kayo? Pag sa eksena, ayan, nagkakatulungan kami. Kaya lang siyempre una ang nakikita ko kasi very busy siya. Yun yung naalala ko nung bata ako na iba sunod-sunod din yung trabaho. In fact, during my time talaga, no? Parang luma. Okay, nung panahon noon, di ba, gumagawa kami ng pelikula ng 7 movies a year. Gumagawa, kunyari sa Riga, gagawa ko, magsistart ako ng pelikula ngayon, 2 agad. 3 binubuksan namin sa Riga. Pag nakikita ko siyang busy, yun. Naalala ko na ganun talaga. Kaya sinasabi ko sa kanya, pasensya, blessing yan, kailangan magtyaga ka lang dito. Yun ang mga sinishare ko sa kanya. Tapos sa acting naman, nasa kanya na eh. Kumbaga, di ba kanya-kanya ng style? Of course, iba, meron sila sinasabing millennial ngayon tong artistang ito. But I think, basic pa rin naman. Hindi ka naman pwedeng mawala sa basic eh. Kumbaga, meron lang mga nauuso. Okay? Kumbaga sa libro ng comedy o sa libro ng mga paggawa ng pelikula o drama, basic naman yung tinuturo doon eh. Iikot lang tayo lahat doon, although nag-iiba lang yung attack, nag-iiba na naman ang uso. But still there. Nasa kanya naman yun. Kaya sinasabi ko, kung ano yung uso, gagawin mo. Pero kapag seryoso, pakita mo sa tao, nakakaseryoso ka. Pag nagpapatawa ka, papatawa. So, dito mahilig kaming mag-break ng situations. Yun din ang gusto rin ni Alan, yung director namin. We break situations, mabigat yung eksena, nakakausap kami ng masakit. Pero, be-breaking namin yun. Ma-adlib ba siya? Nag-a-adlib? Nag-a-adlib din siya kasi minsan may mga bagay na minsan wala naman sa script. Tapos magko-comment ako, tatawa siya, papasok na namin yun. Minsan naman, magre-react naman siya sa ginawa ko, pinapasok na rin namin yun kasi natatawa kami pareho. So, ma-adlib din yung bata eh. Kaya lang, syempre, inaano namin yung naaakma sa sitwasyon. Thank you po, Kuya Dick. Thank you. Yeah, Aura, nung nalaman mo na si Kuya Dick, ang isa sa mga kasama mo, magaganap na daddy mo, aware ka ba na isa siya sa mga, kumbaga, icon na ng industry? Box office star. Opo, na-excite po agad ako. Kasi po nung bago po ako mag-taping na probinsyano, binanood po sa akin ni Kuya Coco si Tito Dick sa Balat, Lipstick, tsaka yung Talaga? Okay Coco Martin pa doon. Yun daw po yung bagay sa akin kasi di ba po una lalaki po ako tapos magkaka-crush ako sa kanya. Yung parang katulad po kay Tito Dick yung pag nakarating. Ganon, mga ganon. Yung si Aga Mula ko. Okay do. Lalaki siya, tapos pag binabae, yung parang ganun po. Pinanood po sa akin ni Kuya Coco yun, kaya ayun, yan yung gawin mo yung parang ipeg mo kasi ito yung bagay sa'yo. So, nung nalaman ko pong siya yung magiging daddy ko, super na-excite po agad ako kasi parang, grabe, super iconic yung magiging ano ko. Asian Television Award yan for an MMK episode, Miss Rose, di ba? Oh, yes. Aura, na-imagine mo ba yung sarili mo na gaganap ka ng ganitong superhero character? So, ano nalaman mo? Anong naging reaction mo? Super happy kasi hindi ko po na-expect talaga na kaya ko pong mag-action, tawag doon, yung nilalagay dito para pag harness, yung mati po ganun. Kasi na mga nakaraan kong, yung mga ginagawa ko po, dati puro acting lang, papapatawa. Dito po na-excite agad ako kasi hindi ko na-imagine na kaya ko rin palang mag-harness, makipaglaban, mag-action. Tapos, yun po.
Ano ang pinaka-amazing na traits o character ni Aura? As a person? Sa person po pag may kapangyarihan. Hindi. As you, Aura Briguela. Ayun sa As how amazing a person you are. Yung pagkatao mo hindi ito si Ving, si Aura. Ano sa tingin mo? Meron, alam ko namang meron ka masasagot na amazing ka. Masayahin. Ang tanging hangad lang magpasaya ng tao. Yun po. Tapos, palagi pong makipagkaibigan. Palaging makisama. Mahilig maggulat. Sino mga victims mo? Anong panggugulat mo na? Si Miss Carrie po, kahit nasa set. Kahit camera, tapos ako na mag-a-action sa harap kung magugulat siya. Yung tipong nag-ano po siya. Yung ina-action niya muna yung mga dialogues niya. Tapos, okay, rolling tayo. Action, gugulatin siya. Papilyo mo Last question ko na, hindi pa ba napagbabago ng success o kung ano ngayon si Aura? Kumusta ka ngayon? Siguro po may mga nagbago kasi dati po nung di pa masyadong hectic yung ko, nakakadalaw pa ako sa amin, nakikipaglaro pa ako sa mga kaibigan ko. Ngayon po, sobrang busy na. Minsan di po ako makadalaw doon, makauwi sa family ko. Siguro po yun lang po yung nagbago. Nag-iisa ka sa condo ngayon? Ano ba? May PA na po ako. Dati ako lang po mag-isa. Saan ka nakatira ngayon? Nakasolo ka na? Di ba may house and lot ka sa Panalunan? Opo, sa Batangas lang po. Ay, Batangas Super layo. Sa Batangas ka nakatira? Opo. Yung napanood ko po sa Airface. Kaya yun lang po yung nagbago na. Sa ugali, wala naman. Wala mo nagsasabi na yumabang na si Aura, malaki na yung ulo, wala naman. Hindi ko po alam kasi... Pero sa honest niya. In all fairness, Hindi ko po alam hindi siya kasi assuming. Ako po kasi pinapakita ko lang po kung ano po yung nararamdaman ko. Ayoko magtago, ayoko parang makipagplastikan. Parang kung ano po yung nararamdaman ko, sinasabi ko po. Pero hindi po yung pagiging mayabang. Siguro po yung iba, yun po yung nakikita nila. Kasi sinasabi nung iba rin na baka naiinggit lang, gusto ko siraan. Pero sa naman po, puro good comment. Hindi ka ba kinakausap ni Kuya Coco mo na, oy, hindi ka ba kinorner sa set ng probinsyano? Hindi pa naman po. Palagi lang po niya ako. O mamaya yata ko cornering. Pero napipil mo ba na may mga naiinggit nga sa'yo? May gano'n? Opo, kasi... Sino? Opo, kasi... Ano ginagawa mo pag gano'n? Wala lang po, hindi ko pinapakita. Sino ba pwedeng maingit sa'yo? Wala ka namang kasabayan. Hindi naman po artista po. Okay. Sa mga showbiz, sa mga fans. Child star din, or wala naman? Syempre wala po kasi lahat naman po siguro nung child star ngayon, may kanya-kanyang Inggit sa katawan, gano'n. Kanya-kanyang genre po. Paiba-iba yung... Inggit sa katawan. Mukha genre. Spell. Honest talaga na paka-uwitin itong bata. Baka yung genre. In fairness, Rose, inoobserbahan ko yan. Itutukan namin la Mother B. In fairness, ganoon pa rin. Mas naging magalang nga. Kasi noon dead ma rin. Action, mas dead ma pa yan noon eh. Ngayon marunong na. Yun talagang in fairness. Okay. Congrats, Aura. Thank you po. Gamsamida. Thank you, Miss Rose. Kuligan na talaga. Rose, kuligan ka na talaga. Inopen at clinose ng Koreano. Ikaw na. Opa. Ano ba yung opa? Parang may love. Sabi pogi. Opa? Stupid ang mga Opa kuya daw, kuyang pogi. Opa. Okay, whatever. Ayaw. Okay, Aaron, next. Partner, ito na, magpa-fast talk tayo. With, okay, go ahead. Aura. And then, magpa-fast talk ay wala iba kundi ang the Queen of Talk, na si Peter Ledesma. Attense ako bigla. Anyways, ayan, magandang afternoon po sa inyo lahat. And syempre narito tayo sa Grand Presko ng Amazing Being. Ayan. Hello po. Ng Dreamscape Entertainment at ABS-CBN. Kung merong King of Talk, ayan, sa Tonight with Boy Abunda, meron namang star-leaded host ang Dreamscape. And ako yun. Oh, diba? Ngayon magpa-fast talk tayo kay Aura, the Amazing Being. Okay ayan.
Okay. Alam mo naman. Para sa'yo, drama o comedy? Po. Drama o comedy, ayan. Ano na lang po, Ano? comedy. Kasi ang gusto Comedy. ko talaga mapasaya yung tao. At saka nakilala, di ba? Opo. Okay. Superstar o super being? Superstar. Superstar, Nora Honor. Batang Nora Honor. Matamis o maalat? Matamis. Okay. Madalas na binibili mo sa tindahan noon? Brutos. Ay, di ba? Hilig mo pala yun. Maskara o kapa? Kapa. Kapa. Okay. Pag-aaral o pag-aartista? Pag-aartista. Quezon City o Las Piñas? Las Piñas. Okay. Taong pinaka ina-idolize mo, ayan, sa showbiz? Si Kuya Coco. Na tatay mo at kuya mo? Opo. Ayan. Na-winis ka ng good luck at pinopromote pa ang Opo. amazing being mo sa social media. Ayan. Bida o kontrabida? Bahala na po kung anong mabigay. Oh, ito bida ka na, di ba? Opo. Siguro po kontrabida kasi nagbida na eh. Oh, makapangyarihan o pinakamatalino? Makapangyarihan. Ayan, tulad ni Amazing Being. Ayan, mapapanood na ngayong Sunday. Balot o Penoy? Penoy. Penoy. Ayan, more projects, more bakasyon. More projects. Kung hindi ka artista, ano ang ginagawa mo ngayon, Aura? Nag-aaral, nakikipaglaro. Paboritong laro sa kalye? Patintero. Ayan, taong hindi mo kayang mawala sa'yo. Lola ko. Bakit? Kasi nung naghiwalay yung mother at father ko, siya po yung tumayong mama at papa ko. Okay, makalola ka pala. Isang pangarap na gusto mong matupad in 10 years? Makabili ng madaming mansyon. Ay, wow. Di ba may dalawang bahay ka na? Okay, and kung ikaw ay isang insekto, ano ka? Lamok para hindi mapatay agad. Okay, last 3 questions natin. Pagkain na hindi mo kinakain, ayan. Gulay. Bansa na gusto mong mapuntahan? Korea at Japan. Gayahin muli, ayan, Aura, ito inaabangan nila syempre. Ang ilang lines ng iyong viral video. Bakit? Ano yun? Hindi ko inisip yun, hindi ko tinanim dito kasi alam ko makakahanap ako ng higit pa sa kanya. Oh, paray last April lang yun, di ba? Opo. Paray mo talaga. And good luck sa Amazing Being and alam ko, baka 3 months to sa ere. Ayan, congratulations. Okay po, thank you po. Okay, thank you for that fast talk. Is that Direk Eric? Salute. Hi, Direk. BUH namin sa Dreamscape. Hi, Direk. Is JRB here yet? Miss Julian Benitez, our business unit head ng Wansa. And of course, the head of Dreamscape, Mr. Deo and Ginal. Hi, Sir Deo. Hello po, Sir Deo. In full force, ngayon lang nangyari yan. Nagdatingan sila ganito ng in full force. Okay, thank you. Ayan. More questions? Yes, partner. More fun? We have a question from Jimpy Anarcon of Ayan si Jimpy. Sabi niya. Hello po. Go ahead, Jimpy. For Bianca Manalo, yes, hello. Kasi first time mo ba na magkakontrabida? Opo, first time. Okay. First time kaya nakaka-nervyos. At the same time, dream ko yun eh. So napagbigyan ako ng Dreamscape, kaya ang happy ko. Ano i-expect namin klase ng pagkakontrabida? Kasi di ba before, ang lagi mo pinoportray yung mga baklang girls, gano'n na funny-funny. This time, paano kaya siya? Kasi may Katrina na magiging ganon, baklang girl na classy, elegant, pero nakakatawa siya, mabait. Pero si Reptilia, demonyita, maldita. Tapos ang hirap kasi parang pag kailangan ng evil laugh, hindi ko alam kung saan ko hugutin. Yung parang, ay, paano tumawa? Akala ko madali, hindi pala. Yung evil laugh, mahirap parang, ay, hindi ko kaya. Talent talaga yun eh. Ayan yun yung challenge sa akin. Tsaka challenge sa akin yung binabody paint ako. Naka-body paint ako. Hindi lang siya basta-basta kontrabida. Akala ko ganun eh. Yung kontrabida ako, maganda ako, maldita. Hindi. May body paint ako with headdress and bodysuit. So ayan, gusto mo ha? O di ayan. Pero so far, kamusta na ngayon yung
ginagawa mo? Naka-adjust ka na ba? Opo, naka-adjust na. Kasi matagal-tagal na rin po kami nag-taping. So, nasanay na yung balat ko. Okay na po. Nakakahinga naman yung pores ko pag uwi ko sa bahay. So, okay naman. Coming from the Contabida, dito tayo sa talagang Primera Contabida, Miss Carly. Pero this time, dalawa ang roles niyo po, di ba? Yung Yes. isa, very motherly. Breath of fresh air po ba sa inyo na mag-portray ng ganun ulit? Oo. Parang nadalian akong umiyak. Oh. Kesa sa kontrabida, siguro Tsaka kasi I'm a Sunday school teacher. So parang ang dali kong maiyak sa scenes. Kesa pag nabibigyan ako ng kontrabida roles. Kasi I'm a Christian, parang wala akong pinaghahagat. Yung wala akong huhugutan. Oo, huhugutan. At saka yung gusto kong paghigantihan.